Oo. At saka baka akala, ito, hindi, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito, factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ha? Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay na-acquit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang totally 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang Ang galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Kita mo, example of strong leadership. Nung sinabi ni Pangulong Duterte, wag niyong ma-impeach ang si Lenny. Hinalal ng tao yan. Oo nga. Walang nagtangka, di ba? May nag-file ba ng impeachment? Walay. Ibig sabihin, respected talaga siya. Pag ikaw sinabi mo na wag niyong impeach si Sara at may gumawa pa at may nag-endorso pa na miyembro ng majority, hindi pinakikinggan ang leadership mo. Anong mangyayari nito? How will that make the president look? Kapag na-impeach si pangalawang Pangulong Sara Duterte, it will make the president look very weak. Sinong makikinabang? Ang speaker. Ibig sabihin, ang speaker lang, ang sakalam. Baliwala yung presidente. Hindi ko pinakikinggan yan. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ina ng impeachment yung isang grupong ulalo. Mga madre, mga communist front organizations at ang kanilang tagapagsalita, akala nila makakapunto sila dito ay si none other than ang reyna ng Sabah, si Binibining Laila de Lima. Pero Jonel. galing Hindi kasi ako nagtataka ako rito sa mga taong ito Anong tinitingin-tingin itong si Yas dito? Suspicious ka dyan sa gilid. Hindi, nagbibigay. Pasilip-silip pa dyan. Pasilip ka dyan nagbibigay ng tubig po. Anyway, akala nila manang jubes talaga. Sige. Ay, makakapunto sila kung si De Lima ang tagapagsalita nila. Hindi ba nila alam kinamumuhian yan ng sambayanang Pilipino? Bakit ko nasabi? Hindi ko opinion to. Diba, incumbent senator yan. Ang termino nyo ay hanggang 2022. Opo. Okay. Lumaban siya. Incumbent siya. So may advantage siya ng incumbency, may partido siya. Anong rango niya? 22 ba? O 23? Out of, ang 12 ang mananalo, siya ay pang 22, 23. Nangamote sila ni Gordon. Sapagkat dahil ang lagi nilang inuupakan noon ay si Pangulong Duterte. Opo. Mas marami pang nakuhang boto sila rito sa kanila. Independiente yun. Well, kasama dun sa kasama dun sa tawag dito
kasama sa yung ticket yata ni Pangulong Marcos. Oo, pero sila incumbent. Oo. At saka baka akala, hindi, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito factual to hindi libelous to. Pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay na-acquit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. At ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang total ay 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang Ang galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong ganyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudiyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay biased, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Ganun. Kay Pro Marcos daw at sabi niya, tinakot niya pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pai-impeach niya itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sabagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual. Magkaibigan tayo pero I have to say this kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Ayun. Kasi nag-file siya ng impeachment at totoo naman, nag-file siya ng impeachment. Pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Kung hindi, yung co-warranto case na final ni Attorney Eligio Malyari. Yun po ang nag-grant ng Supreme Court kaya natanggal si Sereno. Hindi ko na pwedeng sabihin Chief Justice kasi Co-warranto yun. co-warranto kasi yung co-warranto pa nag-grant yun, ibig sabihin wala kang entitlement, wala kang karapatan doon sa opisina na iyong hinahawakan, yung panunungkulan. So, kung mapapansin mo, kung pupunta ka sa Supreme Court,
yung mga larawan doon, may larawan doon sa gallery ng mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Okay. So nandoon sina Cayetano Arellano, sina Chief Justice Tihanki, Chief Justice Fernando, yan. Ngunit kung mapapansin mo, wala ang larawan ni Chief Justice, not Chief Justice, ni Attorney Sereno, sabagkat it is as if hindi siya naging Chief Justice. Dapat nga hindi siya naging Associate Justice man lang kung titignan nyo yung logical conclusion ng co-warranto na desisyon, yung ponensya ng Korte Suprema. So yun ang sitwasyon ni Attorney Sereno. She was never Chief Justice, as if. So hindi siya pwede dapat i-address na Chief Justice. Buti pa si Rene Corona, dating Chief Justice, na impeach lamang dahil pinag-initan. Okay. Which brings us to Vice President Sara Duterte. Alam nyo, talagang posible. Alam mo, natatawa nga ako eh. Alam nyo, pag na-impeach yan, si Sara. Vice President Sara, Opo. in spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na wag nyo nang impeach yan, waste of time yan. Mas maraming priority. Na tama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng ang Bakabayan Black, wag kang mangingialam dito, ikaw ay executive. Kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil may separation of powers. Technically correct. But ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate. Kahit anong sabihin ng presidente, baliwala sa iyo. Kaya nga, meron tayong proseso na kapag ang isang bill na final ng isang mambabatas ay sinertify na urgent ng executive, ng Pangulo, ito ay inuuna. Bakit? Sapagkat although under our constitutional government, ang Pangulo ang nag-execute ng batas, anong i-execute mong batas kung walang batas? Ayun. So, sinong gumagawa ng batas? Of course, ang lehislatura. Ang batasang pambansa, composed of the Senate and the House of Representatives. Ngayon, di ba ang chief executive nga, ang punong ehekutibo ay Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas. Opo. Kumbaga siya ang in charge kung anong direksyon pupunta ang Pilipinas, ang ating bayan. Kaya nga number 1 yung plaka niya eh. Although talagang pare-pareho na ang chief executive, siya yung puno ng ehekutibo, ang chief justice puno ng hudikatura, at ang mga puno ng lehislatura ay hatian eh. Ang Senate President para sa upper chamber at sa lower chamber or lower house ay ang speaker. Okay. Pero, so dapat yan separate but co-equal. Co-equal sa powers pero hindi pwedeng lahat number 1. Ayun. Di ba? Di ba there can only be one, di ba sabi nga. Opo. Doon sa Highlander, yung show, di ba? There can only be one. So, talaga naman, by tradition, ang pinakamataas na pinuno o ang pinakamataas na opisyal ay ang Pangulo. Pangulo, yes. Oo, kasi nasa kanyang power of appointment and execution ng laws. Kaya nga yung plaka niya number 1, di ba? Number 2, yung Vice President. Ewan ko, number 3 yata yung Speaker. Ano ba yung protocol? Senate President, number 4 yung Speaker. Ayan. Oo. Number 5, Chief Justice. Number 6, Justices of the Supreme Court. Pero meron ako 6 cabinet eh. Noong, hindi naman ako naging miyembro ng gabinete. Ang alam ko lang cabinet, yung nandun nilalagyan ko ng sapatos. Number 6 yata i-google nga natin kung ano-ano yung Pero protocol. dati Anyway, tatandaan ko lang 888 eh, puro 8. hindi, special plate yun, binabayaran yun sa Kapag LTO. gusto nila. Oo. Okay.
So, kung ganito pala ang nangyayari sa ating bansa at yung presidente ay hindi na rin pinakikinggan, Oo. klaseng Ang akin, oo nga, sabi ko, separate but co-equal. Pero ang nagsiset ng legislative agenda, hindi, ang pagkakamali dyan, kapag hindi sinunod ng legislatura, hindi ko sinasabing kailangang sundin, ngunit hindi naman ang power dyan ay hard power na tinatawag na may karapatan kang pag-utusan ang mga mambabatas. Wala. Opo. Pero talaga, ang presidente exercises soft power sa buong machinery ng gobyerno. Opo. Okay. Ha? Hindi naman ito paglabag sa constitutional guarantees of separation of power sapagkat talagang siya nagseset ng legislative agenda. At kung mapapansin mo, dito nga, alam mo, one of the reasons kung bakit hindi umaasenso talaga ang ating bansa. Yung presidential system natin, from the time 19 kopong-kopong pa, kung sinong presidente, kung anong partido ng presidente, doon lahat nagsisiksikan. Oo, nagkakandarapang sumanib yung mga miyembro ng legislatura. Okay. 'Di ba sinasabi nila ang partido ng pangulo ang may super majority. Opo. Hindi na dahil siya ay pangulo ng Pilipinas. Sumunod kayo. Opo. Yun na lamang siya ay ang pangulo, ang pinakamataas na opisyal ng iyong partido. At ito ay party line. May tawag dyan, hindi party line yung panahon natin na pagka may tumatawag na may biglang aangat tayo, no? Party line. Hindi na naabutan ng mga Gen Zers yan, mga millennials eh. Dati po, yung telepono, dalawa kayong Away. gumagamit isang linya. Nag-aaway. Oo. You take turns. Pag may gumagamit at inangat mo may gumagamit, dapat yun, kung may mabuting asal ka, ibababa mo yun. Bigyan mo. Oo. Then hihintay mo matapos sa tatawag. Or kung may emergency, alam mo, tatawag ka ng doktor, party line, pwede po bang makasingit at tatawag po ako ng doktor emergency. Kung ikaw naman yung party line at maayos din ang pag-uugali mo, syempre, sige po, eto, may emergency daw yung party line namin, babay na, mamaya na lang yun, ganon. Eto, ibig sabihin yan ang polisiya ng partido. Ayun. Sumunod kayo. Kita mo, example of strong leadership. Nung sinabi ni Pangulong Duterte, wag niyong ma-impeach ang si Lenny. Hinalal ng tao yan. Oo nga. Walang nagtangka, di ba? Sinabi May niya. nag-file ba ng impeachment? Ayun. Wala eh. Oo. Ibig sabihin, respected talaga siya. Pag ikaw sinabi mo na wag niyong impeach si Sara at Merong gumawa. may gumawa pa at may nag-endorso pa na miyembro ng majority, Yun na. hindi pinakikinggan ang leadership mo. Anong mangyayari rito? How will that make the president look? Kapag na-impeach si pangalawang Pangulong Sara Duterte, it will make the president look very weak. Sinong makikinabang? Ang speaker. Ibig sabihin, ang speaker lang, ang sakalam. Baliwala yung presidente. Hindi ko pinakikinggan yan. Oh no. Ngayon, since pinsan din naman niya yung Opo. speaker, If ever. pinsan niya yung speaker. At siya, hindi naman automatic upo pag na-impeach mo, appoint mo yung ang Pangulo. Katulad nung pag walang pangalawang Pangulo, ina-appoint yan eh. Katulad nung Opo. si Gingoona, di ba, in-appoint nung naging presidente. Opo. Si Gloria Macapagal Arroyo dahil na-impeach si Pangulong Estrada. Opo. Walang pangalawang For Pangulo vice o in-appoint si Jopisto Gingoona. Opo. Anyway, pinsan mo naman ito, di ba sabi nyo, isang direksyon lang yan. O dapat naman, sumunod ka, sabihin mo sa mga congressmen mo, kahit inendorso na niya ni Sendanya, hindi naman maintindihan kung anong klaseng karakter kasi itong si Sendanya, gupit pa lang patay na tayo dyan, ay wag niyong gagalawan yan. Yung panel, pagdating sa panel, sabihin nyo, hindi pwede, walang grounds for impeachment, tapos patayin nyo. Ganun lang, kasimple. Pero- Kung sinusunod niya ang Pangulo, Opo.
Pero attorney, di ba si First Lady is abogada? So, ibig sabihin, mas nakakaintindi siya sa batas. Pero hindi naman public official ang First Lady. Opo, The pero- First Lady is not a public official. Pero maaring siya po ang nag-advise kay Pangulo, di ba? Hindi, kung siya ang nag-advise na wag i-impeach si Opo. VP Sara, good advice yun. Good advice. Sapagkat divisive Opo. masyadong nagkakahiwa-hiwalay na, nagkakawatak-watak na ang Pilipino. At sabi ng Biblia, di ba? Opo. A house divided against itself cannot stand. Ang isang tahanan na watak-watak, faction-faction, ay hindi maaaring mag-prevail. Walang mangyayaring mabuti dyan. Yun ang nangyayari sa atin, faction-faction. Ang ganda na nga kasi, unity na ayos na May gumulo. Ginulo Kita mo ha? Kung ang ginawa nila ay Pangulo. What if lang to? What if? Pangulo si BBM. Voted upon by 31 million people. 32 million kay Sara, magkakampi sila. Ginawa niyang miyembro ng gabinete si Sara, good. Masaya. Ang ginawa nilang speaker si Gloria Macapagal Arroyo. Respetado sa buong mundo dahil naging former president, graduate ng Georgetown, naging vice president, ha? Ang dami niyang kilalang heads of state kesa naman si Mr. Romualdez. Magaling siya, abogado siya and all that. Naging congressman pero hanggang doon na lang. I mean, let's face it real talk. Mas ginagalang naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dapat siyang speaker. Oh, di ba? Ang ganda. Isang dating Pangulo ang speaker. Ang Pangulo si Marcos. And then si Sara. Ang ganda sana ng Pilipinas ginulo may gustong makapwesto na hindi naman kayang manalong presidente. Yun ang naging mabigat dyan. And then ang intriga. Ito, alam ko insider ako. Sinabi kay BBM, Vice President si Sara, gagawin mong speaker si GMA, impeach ka niyan para maging presidente si Sara. Nang intriga. Yung isa naman, naniwala. Yun, yung golden opportunity ay lumipas. Di ba sabi, yan ang sinasabi ni then Governor El Rey Villafuerte, a very close friend of mine, sa akin. Sabi niya, the Filipinos never let, may sinabi siya sa akin nakakatawa we never pass up an opportunity to pass up an opportunity. Well, hindi natin pinalalampas Opo. Sana. yung oportunidad na hindi natin dapat binalampas. Mas madaling intindihin sa Ingles Pwera lang si Dan Fernandez. At sa niya mga kasama, nasa official time na ba natin, are? Opo. Hindi na arang